Prinsipyo sa buhay, number 23. Hindi mo kailanman mahihigitan ang Diyos sa pagbibigay. Magandang araw po sa bawat isa. Alam ni Haring David na pinagpala siya ng Diyos at binigyan ng kapahingahan mula sa lahat ng kanyang mga kaaway. Isang araw, habang tinitignan niya ang kanyang komportableng tahanan, sinabi niya kay Propeta Nathan, "Tingnan mo, ako'y naniniraan sa isang bahay na yari sa sedro, ngunit ang kaban ng Diyos ay nasa loob lamang ng tolda." 2 Samuel chapter 7 verse 2. Nais niyang magtayo ng templo para sa Diyos, isang napakalaking gawain. Ngunit may mas dakilang kaloob ang Diyos para kay David. Sinabi ng Diyos, "Ang Panginoon din ang magtatayo ng isang sambahayan para sa iyo. Ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay mananatili magpakailanman sa harap ko." 2 Samuel chapter 7 verse 11. Ipinapaalala sa atin ang kwentong ito na hindi natin kailanman mahihigitan ang Diyos sa pagbibigay. Inaanyayahan niya ang ating mga handog at kaloob, ngunit lagi siyang magbibigay ng higit pa kaysa sa kaya nating ibigay sa Kanya. Hindi siya kailanman magkakautang kanino man. Ipinahayag ni Jesus na ang sino mang magbigay kahit ng isang basong tubig sa kanyang mga tagasunod alang-alang sa Kanya ay tatanggap ng masaganang gantimpala. Mark chapter 9 verse 41. Inilarawan din niya ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng isang Panginoon na nagkaloob ng maraming lungsod sa mga alipin na nagpalago ng kaunting puhunan na ibinigay sa kanila. Minsan ay ipinagmalaki ni Pedro, "Iniwan namin ang aming mga tahanan at sumunod sa iyo." Luke 18 verse 28. Marahil ay inaasahan niyang papurihan siya. Sa halip, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang sino man ang nag-iwan ng bahay o asawa o mga kapatid o mga magulang o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos na hindi tatanggap ng higit na marami sa panahong ito at sa panahong darating ang buhay na walang hanggan." Luke 18 verses 29 to 30. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng prinsipyong ito ay ang sinabi ni Jesus, "Magbigay kayo at kayo bibigyan. Ibubuhos sa inyong kandungan ang isang mabuting sukat, liglig, siksik at umaapaw, sapagkat sa panukat na iyong ginagamit ay siya ring panukat na gagamitin sa iyo." Luke 6:38. Ito ay isang katotohanan. Hindi mo kailanman mahihigitan ang Diyos sa pagbibigay. Naniniwala rin si Prophet Malachi sa prinsipyong ito. Sa pamamagitan niya, inutos ng Diyos sa mga tao na dalhin ang buong ikapo at sinabi, "Subukin ninyo ako ngayon dito. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala hanggang sa umapaw." Malakay 3:10. Ang ikapu ay ang pagbibigay ng 10% ng ating kita sa Diyos para sa Kanyang gawain. Lahat ng meron tayo ay kaloob ng Diyos. Kaya ang ikapu ay bahagi lamang ng Kanyang naibigay na sa atin. Kapag tayo sumunod sa Kanyang salita at masayang ibinigay ang bahaging hinihingi niya, tayo'y Kanyang pagpapalain at pagpapalain din ang gawain ng Kanyang kaharian. Naniniwala akong ganito nga kumilos ang Diyos. Sinusubok niya kung saan talaga naroon ang ating puso, sa mga bagay ba o sa Kanya. Hinahamon niya tayong bigyan siya ng pagkakataong patunayan ang Kanyang katapatan at ipinangako niya ang Kanyang pagpapala. Proverbs 3:9-10. Kapag tayo'y sumusunod, iingatan niya ang ating pananalapi, tulad ng pag-iingat niya sa kanyang mga tao noon. Tinanong ng salmista, "Ano ang aking may babalik sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin?" Psalm 116 verse 12. Ang sagot, wala. Walang sino man ang makakabayad sa lahat ng kabutihan ng Diyos sapagkat walang makahihigit sa Kanya sa pagbibigay. Sa madaling salita, hindi mo kailanman mahihigitan ng Diyos sa pagbibigay. Pero inaasahan ng Diyos na tayo magkaloob sa Kanya ng ating mga handog upang maranasan natin ang masagana niyang pagpapala.